Okay, I guess I'm going home dahil nagulo sa schedule ngayon. Dahil itong gumagawa ng schedule namin, yung isa naming manager is, nailagay niya ay kaming dalawa na magtrabaho ngayong araw na ito. Grabe! Buti na lang malapit ako, di ba? Malapit lang ang bahay ko. So, dahil nga magulo yung schedule namin ngayon, napagdesisyon na, syempre uwi ako dahil hindi naman ako. So, wala akong pasok ngayon. So, bukas sa susunod na mga araw, may pasok ako. But I don't know about Saturday. I forgot to ask or I'll ask her in the next day. Magulo yung schedule simula nung nagpaalam ako na ang schedule ko ganito ganyan, kailangan mabago dahil nga ako yung nag-aaral, yun. But that's okay, hindi naman masama ang loob ko na ako ay pumasok na naka-schedule, na hindi pala naka-schedule. Okay lang sa akin, walang problema. Total malapit lang naman yung bahay namin. Pero yun nga. Ngayon, pumunta na lang ako ng ang tawag dito, Food King. Bibili ako ng pang-adobo. Magluluto ako ng pang-adobo. Parang gusto ko ng laing. Yeah, magagata ako ng laing. Parang ang sarap ng laing. Kaya lang, ano kayang lutuin ko? Bibili na naman ako coconut milk. Yan, that's okay. Pero sana sinabi nila, kanina pa lamang na wala akong pasok para mas maganda na paghandaan ko itong mga araw na ito. Kaso hindi. Itong manager namin na gumagawa ng schedule is confused na din kasi ilang beses na kailangan baguhin ng schedule. Mahirap talaga kasi pag gumagawa ka ng schedule para ka naglalaro ng games. Naglalaro ng bingo sa paggagawa ng schedule. But that's okay. Like I said, I don't feel like working today anyways. Kasi nga itong allergy ko na naman, umaatake na naman. Pero lagi naman. Anyways, yun nga. Kahapon wala kaming school. Dapat ay gagawing online or video call na lang. Pero hindi rin nangyari. Nag-record na lang siya ng lecture. So yun ang gagawin ko today. Magluluto ako ng anong tawag dito? Gagawa ako ng mga homework or babasahin ko yung mga lecture na in-record ng teacher namin. Yes. How I feel about this situation right now? Sa totoo lang, medyo okay, nag-overwhelm ako, diba? Eto, bumabalik na naman yung overwhelming situation ko. Yung ang iniisip ko is medyo napapagod ako, nahihirapan ako kasi parang sobrang dami kong kailangang intindihin. Pagod na pagod ako, lalo na kagabi. Sobrang pagod na pagod ako kagabi dahil pakaramdam ko nahati yung katawan ko sa 3 iba't ibang klaseng buhay. Pero kinalma ko na lang yung sarili ko at sinabi ko sa sarili ko na hindi ito panghabang buhay. Pansamantala lamang ito. Yes, pansamantala lamang ito na ako ay mahihirapan. Yes, pansamantala lamang ito na ako ay magsasakripisyo para sa aking new lifestyle. And then another thing na iniisip ko is ano yung magiging trabaho ko pagdating ng nakatapos na ako, kung makakatapos ba talaga ako. Kung makakaya ko ba talaga itong pharmacy tech. Kasi sobrang dami niyang, kasi kaya nakaka-overwhelm kasi ang dami niyang task, ang dami niyang mga assignment, mga homework. Pag pinagsama-sama mo yun, ang dami talaga. 2 semester kasi yun. Pero hindi mo naman siya gagawin all at once. Pero kahit na ganun, nag-overwhelm pa rin ako. And yun ang kagabi ba yung nag-iisip ako, sabi ko, imagine, na-discover ko din na ang magpagtatrabaho pala sa pharmacy tech is also you have to deal with public too. Pero you have a choice. Meron namang inpatient pharmacy tech. Yun ang gusto kong gawin. Yung compounding pharmacy tech. Ayokong magtrabaho sa yung mga ipag-deal sa mga tao, sa mga pasyente. But, yun. Pero kung mag-compounding ako, parang makipag-deal pa rin ako sa kanila kasi syempre pag nag-compounding ka yata or inpatient is i-deliver mo yung mga gamot sa mga pasyente. Sana naman doon lang sa lagayan ng mga gamot. Para naman hindi, yung ako pa yung magpapainom ng gamot sa kanila, ayoko ng ganun. Pero yun ang magiging trabaho ko, be. Yun ang kailangan kong anuhin. Pag, ang tawag doon, harapin. Diyos ko, I don't know
kung ready akong harapin itong pangyayaring ito. Bahala na po kayo, Lord. Or, sabi ko, ando isipin ko na, ano kaya kung pag nakatapos na ako, if ever makatapos ako, kahit wag na lang akong umalisid sa trabaho ko. At least, tinapos ko lang yung pag-aaral ko, pero mananatili ako sa trabaho ko. So, what's the point ng pag-aaral? What's the point is dahil para matuto ako, di ba? Para magkaroon ako ng edukasyon. Natuto naman ako at magkakaroon naman ako ng edukasyon. So, pero sayang naman, di ba? Kaya nga nag-aaral para gamitin yun. Kung sa sahod naman, meron bang pagkakaiba? Yeah, Diyos ko, Lord, help me. I don't know kung makakaya ko itong buhay na ibibigay niya sa akin. Mahirap ang pharmacy tech kasi halos araw-araw akong gumagawa ng homework. O may 1 linggo naman kami na palugit para matapos namin lahat ng mga homework at test or mga assignment at test. Pero andun pa rin yung talagang mapapagod ka. Andun pa rin yung parang ma-overwhelm ka pa rin sa dami. Pagdating ng test, hindi naman siya ganun kadamihan yung test. Sa totoo lang, ang pinakamahabang naging test ko sa bawat test ko is 20 yung mga tanong. Yes, yun yung pinakamataas. And then the rest is always like 10 questions. Yes. Hopefully, pagdating ng aming, anong tawag doon? Ng aming test is bigyan kami ng reviewer para mas madali. Kasi medyo mahirap yung fill in the blanks na tanong. Dahil, syempre lalagay mo yung words. Hindi ko pa masyadong memorize yung mga gamot. So parang doon ako mahihirapan. Kasi pag fill in the blanks, wala siyang pamimilian. Ikaw maglalagay noon. Ikaw yung maglalagay ng sagot. So mahirap yun. Kaya hopefully makaya ko at mamemorya ko. Maraming memorization ang pag-aaral na ito. Yes. Ano kayong lulutuin ko ngayon? Meron pa kaming isda, meron pang sardinas. Ano pa? Bread, kailangan ko bumili ng tinapay. Itlog, yes. Tinapay at itlog. Pumunta ako ng Food King at bibili ako ng pang-ulam namin for tonight. Dito na ako, lilipat na ako. And then parang gusto ko ng ginataang laing. Kaya lang, of course, gagamit ako ng dried taro. Parang sarado yung Asian store. Sarado pala, hindi rin ako makakabili. Dahil sarado ang Asian store. Siguro nag-a-adjust pa lamang ako. Mahirap din. Hindi siya madali pero wala naman talagang madali sa buhay. Tapos ito pa, babalik na naman ako. Saan ako magtatrabaho? Ito yung isa ko pang iniisip. Babalik na naman ba ako sa ospital? Di ba yung nga ng ospital? Kaya nga ako umalis sa ospital, di ba? Tapos babalik uli ako. But, ewan ko. Marami kasi nagsasabi na mas madali daw magtrabaho sa ospital. Pero parang naisip ko, no, kaya kung sa mga HEB na lang ako or pumunta, magtrabaho. HEB, Walmart, CVS, parang mas maganda magtrabaho doon kasi maliit lang yun. Pero pag nanonood ako ng mga video, sinasabi nila na hindi daw maganda magtrabaho doon at mas maganda daw magtrabaho ay sa ospital. Sabi nila, but ewan ko. Hindi ko pa naman naranasan na magtrabaho na as a pharmacy technician sa ospital, kaya hindi ko alam. Pero naranasan ko magtrabaho as a patient care tech and hindi ko nagustuhan. Kaya nga hindi ako nagtagal eh. Hopefully, hindi ganun uli yung maging experience ko. Sana iba na. Okay? Kaya nga ako doon sa mga CNAs, patient care techs, nurse sa hospital. Mahirap ang trabaho dyan. Yes, you have to deal with a lot of, yung mga ugali na iba't ibang pasyente. Kaya dapat ay meron kang strong mind, strong body, strong physical. Dahil kung hindi is talagang matatalo ka dahil sobrang draining talaga siya. Yun, hopefully is hindi maging ganun yung experience ko. Parang may magtatayo ng bahay dito. Wow. Pwede pa lang tayuan yun ng bahay dito. Alright. I'm now here. Nandito na ako sa
Not HEB. Ang ganda ng kulay ng Dove. Meron palang ganong kulay. Parang light gray. Okay. Punta ako ng Food King na. Nandito na ako sa Food King. Bili tayo ng pang-ulam. And sarado pa yung Asian store. Di ko alam kung anong oras magbubukas, kaso hindi ako makakabili kasi sarado pa siya. Well, ano na lang ang bibiling ko. Ang tawag doon? Adobo. Mag-a-adobo tayo. Okay. Alright, andito na tayo sa store.